Today's Gospel, April 12, Divine Mercy Sunday, is from St. John chapter 20, verse 19 to 31. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung papanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos, sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na nga ang mga iyon. Subalit ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas na tinatawag na kambal at kabilang sa 12 ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hanggang hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang isang linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa, sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay sinulat upang kayo'y sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsasampalatayang iyon ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faithful reflection ngayong araw ay mula kay Father Ador Javier ng Order of the Servants of Mary. Kapayapaang lumulusot sa mga pader. Ito ang kauna-unahang gabi ng pagkabuhay. Lumubog na ang araw, ngunit ang kadiliman sa loob ng bahay ay mas malalim kaysa sa gabi sa labas. Ang mga alagad ay nagtitipon-tipon, natatakot. Sinasabi sa Gospel ni John na nakasara ang mga pinto ng bahay na kanilang pinagtitipunan dahil sa takot. Paralisado sila ng pagkabahala. Iniisip siguro nila na baka sila ang isusunod ng mga otoridad na nagpapatay sa kanilang guro. Alam natin ang ganong pakiramdam. Maaring wala tayong mga sundalong Romano na paparating sa ating mga tahanan, ngunit tayong lahat ay may nakasarang pinto sa ating buhay. Kinakandado natin ang ating pintuan ng ating mga puso dahil sa pag-aalala tungkol sa isang medikal na diagnosis. Ikinakandado natin ang hiya sa mga nakaraang pagkakamali. Pinapalibutan natin ang ating sarili ng mga pader ng pag-aalala tungkol sa ating pananalapi, sa ating mga anak o sa ating kinabukasan. Madalas nating iniisip na kung
Maikandado lang natin ang mundo at makatago, sa wakas ay magiging ligtas na tayo. Ngunit hindi mapipigilan ng mga kandado ang muling pagkabuhay ng Panginoon. Sinasabi ng kasulatan, dumating si Jesus at tumayo sa gitna. Hindi siya kumatok. Hindi siya naghintay na magkaroon ng lakas ng loob ang mga alagad na buksan ang pinto. Hindi siya naghintay na humupa ang kanilang takot. Tahimik lamang na tinahak niya ang kanilang mga hadlang. Ito ang mabuting balita para sa atin ngayon. Hindi natin kailangang buksan ang ating takot o ayusin ang ating pagkabahala bago tayo matagpuan ng Diyos. Dumadating siya sa atin kung nasaan man tayo. Sa gitna ng ating pagkabalisa, pumapasok siya sa mga nakasarang silid ng ating depresyon o pag-aalinlangan ng hindi nangangailangan ng susi. Pansinin po natin kung ano ang hindi sinabi ni Jesus. Hindi niya tinanong, bakit kayo tumakas? O bakit kayo nagtatago? Hindi niya sila pinagalitan dahil sa kanilang takot. Ang unang mga salita niya ay, sumainyo ang kapayapaan. Hindi ito basta-bastang pagbati. Ito ay isang pamana. Tinutupad ni Jesus ang pangakong sinabi niya bago siya mamatay. Kapayapaan ang iiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi tulad ng pagbibigay ng sanlibutan ang pagbibigay ko sa inyo. Ang kapayapaan ng sanlibutan ay simpleng kawalan ng ingay o problema. Ang kapayapaan ni Jesus ay ang kanyang presensya sa gitna ng problema. Ito ay isang kapayapaan na tumitingin sa mga sugat ng nakaraan. Ipinapakita ni Jesus sa kanila ang kanyang sugatang mga kamay at tagiliran at ipinahayag niya ang tagumpay laban sa kamatayan. Kapag pumasok si Jesus, ang takot ay nagiging kagalakan. Ngayon, kung ikaw ay nakaupo sa isang nakasarang silid ng pag-aalala o pagkabalisa, itigil mo na ang pagtatangka na makalabas ng mag-isa. Hayaan mong pumasok o lumusot sa iyong mga pader ang siyang muling nabuhay. Hayaan siyang tumayo sa gitna ng iyong sitwasyon at sabihin ang salitang nagbabago sa lahat ng bagay. Shalom. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, pakiusap, pumasok ka sa nakasarang pintuan ng aking puso ngayon. Alisin mo ang aking takot sa pamamagitan ng iyong presensya at punuin mo ako ng kapayapaang hindi maibibigay ng mundo. Amen. Take out for the weak. Hayaan mong pumasok o lumusot sa iyong mga pader ang siyang muling nabuhay. Hayaan siyang tumayo sa gitna ng iyong sitwasyon at sabihin ang salitang nagbabago sa lahat ng bagay. Shalom. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.